Dapat trabaho, lang. sweldo eh. Ganun din si Lina Lim at si Bray. Naudlot po yung comeback ni Kabayan. Oo nga po eh. Cabs! Padala ka nga dito, Cabs. We miss you, kabayan. Magandang umaga po. Uy, first time namin makakausap ito sa programa namin sa Gising Pilipinas. Si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Secretary, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning, Ang magandang umaga, Alvin and Christian. Bagay na bagay sa iyo yung sombrero. Matagal na pinanood eh. Opo. Nanonood po kayo, Lagay ko sir? may gamit yan. Opo. Ang Palagi pala kayo. init-init sa studio, nakasombrero ka. Kasi may gamit to kasi kita yung panotski natin eh. Kailangan natin Eh, takpan sino sa ba naman umaga. nag-iisa dyan? Oy, may trivia ako sa iyo, Christian. Alam mo ba ang binoto kong presidente noong 2010 ay si Gibo Teodoro? Yes. Oo, si Gibo Teodoro ang binoto ko nga, noong dahil- 2010. Nandito na ako noon eh. Kasi 99 ako nandito sa Metro Manila. Anyway, sir, tapos na naman na yun. Kayo po ang binoto ko noong 2010. Ay, maraming salamat, Alvin. Malaking karangalan yun na malaman na nagtiwala ka sa akin. Ikaw ba ay may plano pang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 or any other elections Yes. for that matter? Hindi ko alam, Alvin, talaga. Kasi ngayon nakatutok tayo dito sa ating trabaho. At yan, kahit na anong planong gawin mo kapag walang pagkakataon or walang oportunidad, ba't mo pa gagawin? Di ba? So, tignan na lang natin kung ano ang dadaanan ko pag tapos na yung trabaho ko dito. Sa ngayon, tutok tayo kasi araw-araw talaga kailangan tutukan ito. Ibig mo sabihin, Sec, if it comes, it comes. Kumbaga kung destiny, di destiny, parang gano'n. Hindi yung pinaplano. Kasi pag ginusto mo yan, pati yung trabaho mo dito, maapektuhan. Correct. Diba? Tsaka maraming nagtitiwala sa akin, yung organisasyon natin, ang ating mga kaalyado, ang taong bayan, hindi lamang sa mga hamon, panlabas at panloob, ngunit pati naman sa mga laban ng kalikasan, laban sa atin, baha, bagyo at saka lindol. So, mahirap yan pag nakulayan or naapektuhan yung pag-iisip mo ng politika. Lalo-lalo na ang layo ng politika sa professionalismo na kailangan mo dito. Opo. Natanong ko po yon kasi gusto ko pong malaman yung idea ninyo kung meron bang pangamba na pagdating ng 2028 ay mag-iiba ang ihip ng hangin at magiging sweetie-sweetie na ulit tayo sa China kapag nagbago ang liderato. Natural, may pangangamba yan. Ngunit, unti-unting nawawala yung pangangamba dahil unang-una, kitang-kita natin ang ginagawa ng China ngayon. Lalo na yung video na insulto sa Pilipino na ginawa nila. At saka yung mga kanilang mga naratibo katulad ng study ng Batanes ay parte daw ng China. No? So ito, naglalabas na ng tunay na pag-uugali o pag-isip nila at intensyon nila sa Pilipinas. Ngayon, palagay ko, alam naman ng Pilipino ito, kaya walang sinong pwedeng kumampi sa kanila na may kredibilidad. Yan ang aking pananaw. At habang lumalampas ang panahon, sa kikipaglaban natin sa cognitive warfare, tumitibay ang Pilipino na kailangan talaga maka-Pilipino at hindi maka-China ang gusto nilang humawak in the ultimate ng kanilang foreign and defense relations. No? So paano yun? Kung halimbawa lang ang mananalo nga ay pro-China, paano po yun, Secretary? Mag-iiba tayo, magpipivot na naman tayo kagaya nung nangyari nung panahon ni dating Pangulong Hindi Duterte. na pwede siguro, Alvin, kasi may dalawang bagay nga. Unang-una, sinasakop yung teritoryo natin. Pangalawa, hindi lang naman sa ating ginagawa. Sa Japan, ginagawa. Kahit sa Australia, New Zealand, at South Pacific. So, kahit sino naman ang umupo dito, mahihirapan na pihitin ang pagtitibay ng ating sandatahang lakas, ang ating depensa at ang national security. Opo. Sa tingin ko, mahalata ng tao yan, natututulan ng tao. Ano po yung nakikita ninyong risk, Secretary, if ever nga po pumunta tayo sa ganong sitwasyon na may ikaw-worst pa ba yung mga nangyayari ngayon despite po yung mga gains and yung triumphs na na-achieve naman po under the current leadership po sa defense? Definitely yun. Walang duda yun. And ito ang pinaka-importante. Laban ito sa oras.
Kasi habang nagpapatibay din ang China sa kanilang gawain. Kaya araw-araw yung sagupaan dyan sa cognitive warfare, sa iba't ibang larangan. Ngayon, kung kahit na i-slow down natin ang pace natin, malaking perwisyo na ang mangyayari sa ating bansa. Kaya nga double time, triple time lahat dito. Kaya lahat dito madaling araw pa lang gising na. Hating gabi na natutulog, no? Dahil nga, gahol tayo sa oras dahil ilang taon na napabayaan natin itong mga problema natin sa pagpapalakas sa ating bansa na hindi tinugunan, no? Opo. Ano pong take ninyo doon, Secretary, sa, di ba, yung recent na nagkasunod-sunod yung Pangharas? pangharas ng Oh. China. Pero ang sinabi po ni Pangulong Marcos nung ipinatawag niya si Chinese ambassador, gusto niya ng reset sa relationship ng Pilipinas at China despite yung gantong situation. Palagay ko, i-interpret natin yung reset. Magbago kayo ng ugali, saka pwede tayong mag-usap ng maganda. Kasi hindi naman niya masabi na diretsahan na yung katulad na sinasabi ko, no? Dahil Pangulo yan, no? Ngayon, ang reset na yan, sino ba ang nanggugulo? Sino ba ang nagbabad behavior? Sino bang may ambahador na pag ini-interview, nangangaral na, galit pa? No? At saka nag-aasta na parang sanggano, no? Siya'y guest dito eh. So, magmula doon hanggang sa mga study na ginagawa nila na peke, sino dapat magbago ng ugali? Yan ang gusto ko kay Secretary Gibbons. He will say it as it is. Ano, hindi kagaya ng iba na mayroong pag iba yung nagsalita, parang filtered, parang Safe. sanitized. Pero si Teodoro, he will say it as it is. Buti Direct. walang pumipigil sa inyo, Secretary. Wala. At saka lalo na dito sa usaping ito. Usapin na ng taong bayan to eh. Sa atin nakasalalay din ng depensa at sa akin din umaasa ang ating mga miyembro ng DND, ng AFP, na ilahad din ang rason kung bakit nakafocus sila sa misyon. Yan ang pagdedepensa ng ating bansa. Kaya ako naging Secretary of National Defense kasi may laya akong magsalita, sibilyan ako. Ang mga sundalo, bawal yan. No? So, pero ganun pa man, kailangan magsalita tayo sa pamamaraan na makakatulong sa trabaho nila. Po, Opo. tama. Pero paano natin yun i-reconcile, Secretary? Kasi meron kayong liberty to speak strong statements and yung pag-defend natin. Pero baka po hindi siya nag-a-align sa kung ano naman ang sinasabi ng presidente O ng DFA. Parang Hindi. ang pananaw po ng iba masyadong soft, safe, hindi Kayo, po tapos siya strong, ano resolute. Paano Okay, po natin on i-explain diplomacy. sa public na, yes sir. Yeah, yung diplomacy and other relations, you be careful but you keep the door open. You don't close the bridge. Hindi mo sinasara yung pintuan. Ito, sa defense, dapat sarado talaga yan kasi sagrado ang security niyan. Kaya, depende sa role, yun ang ime-message mo. No? Hindi kami naglilituan. Kung nalilito yung China, mabuti yun sa kanila. Opo, kasi ang sabi ng China palagi, ang bukang bibig ng China, Pilipinas ang Ang nagsisimula nangunguna, oo. ng gulo. Yun ang kanilang Narrative. narrative. Pustahan tayo. Magpadadala tayo ng barko doon, magpalipad na saranggola yung mga sundalo doon, sasabihin nila, nanggugulo tayo. Di ba? Kung meron mang consistent sa Sila yung nag-water narrative, cannon nga, hindi ba panggugulo yun? Oh, tama nga po, ano. So hindi lang, Saranggola lang. tama. So hindi lang siya physical battle, kung hindi actually battle din siya ng naratibo. And it Oo. extends to cyberspace. Ano po, Secretary? Paya, kasama na yun doon. Pero ano ang root nito? Kailangan lahat ng gawin nila may kredibilidad na tatanggapin ng buong mundo at tatanggapin ng Pilipino. No? Tapos, saan na nila i-disseminate yan? Pero kung magmula doon sa ginagawa mo at doon sa sinasabi mo, ang laki ng puwang, kahit na anong cyberspace mo dyan, walang mangyayari dyan, wala pa rin maniniwala sa iyo kung hindi ang mga mamamayan mo na walang choice. Dahil ikukulong mo eh.
Ititiyanan mo sila pagka hindi naniwala eh. Opo. Ang tindi ng batas nila dyan. Kaya nga tayo nag-iingat dahil meron silang national security law na nagmamandato lahat ng kanilang mamamayan, organisasyon, eskwelahan, korporasyon sa China o sa ibayong dagat, mandatory ang cooperation sa kanilang intelligence authorities. Opo. Pangalawa, Sige po. ito pa recently, meron silang law on ethnicity and racial unity. Kung saan sinasabi doon ang Uyghur at Tibetan ay Chinese daw. No? Ito ay hindi lang nagpaparusa sa mga sumasalungat doon sa China mismo, pero epektibo ito sa mga dayuhan kahit na nasa labas ng China. Ganun? Oo. Tapos, lalabas ng study itong Jinan University na magsasabi ang Batanes ay parte ng Yeah. China. Okay? Ngayon, dito sa backdrop ng mga batas na to, may tunay na kalayaan ba maghayag ng katotohanan yung university na yan? At ang mga university sa China ay state-owned and state-operated. Pangalawa, may batas pa. No? Tapos dito nang gagaling sa Jinan University mismo ang malaki na mga guro na pinapadala nila dito. So dahil lamang sa dalawang batas na yon, yung 2017 National Security Law at yung Law on Racial Ethnicity na may tinatawag na extraterritorial application, yun ang masusi natin pinag-aaralan. Kung wala yung mga batas na yon, bakit pa natin pag-aaralan? What are you saying, Secretary? Sorry, pakilinaw po. Ang sinasabi mo is may infiltration ba na nagaganap? Yung mga taga-China na pumupunta dito, at the same time yung Pinoy na pumupunta doon, parang may infiltration na nagaganap? Dapat yan ay talagang masusing pag-aralan. Dahil nga, doon sa batas na dalawa na ginawa na yon, tapos ang parehong institusyon na nagpapadala ng mga cultural exchange, guro, etc., siya ang naglabas ng study na ang Batanes ay parte ng China at ngayon lang nilabas yan after the extraterritorial application ng batas na ito. No? So, hindi yan aksidente. No? So, dahil dito sa dalawang batas na to, hindi ko sinasabi lahat ng pinadala nila ay nag-infiltrate, pero ang laki ng posibilidad dahil walang freedom, academic freedom, freedom of speech, and freedom of thought. Yung pinanggagalingan nila. Paano sila makakapaniniktik? Gusto yun, iniintindi namin ni Christian eh. Hindi lang paniktik Alvin, ito importante pag-impluensya ng mga kabataan. Okay. Oo, lalong-lalo na sa mababang paaralan, may mga private schools na nagpapadala na kumukuha ng mga guro. Iyan, kabataan, special ang paghahalaga ng Estado natin dyan under the doctrine of parens patriae. Kaya nga, sa Constitution natin, ang guaranteed lang na may academic freedom ay institutions of higher learning, yung mga tertiary. Kasi mature na yung mga estudyante, pwede na silang i-expose sa non-formative na mga ideolohiya. Komunismo man yan o hindi. Ito lang ang tanong ko, maikukumpara mo ba yung Jinan University o any university sa China, any school in China, in terms ng kalayaan, kesa sa University of the Philippines, na mismo marami sa ating lipunan na nagre-reklamo, ngunit ginagalang natin ang kanilang academic freedom. Opo. Kasi doon walang dissent. The moment that you dissent, kulong ka. Parusa. Lalo na itong 2017 National Security Act kung saan pati korporasyon inilalim na nila sa Ministry of State Security. Yan ang ahensya ng mga espiya nung araw pa, bago pa pinanganak yung China. Opo. Lagi nakamanman. Oo. Lagi nakamanman kasi may state control talaga yan eh. Diktadorya yan eh.
Ngayon, Sec, may 4 minutes tayo na iwan. Meron po ba talagang provisional understanding? Kasi imbestigahan po ng Senado yan with China on the Ayungin Shoal. And can you explain ano ba itong provisional understanding na ito? May papel Kaya ba? ng akin, ang understanding ko lang, ang ma-orden ng ating Pangulo. Kaya wala akong nalalaman dyan sa provisional understanding na yan. No? Ang nagsasabing meron yan ay ang China at dun sa kung ano man di umano, ang nilalaman yan, hindi nga nagkakaintindihan. Kung hindi nga nagkakaintindihan, ano pa ba yung understanding? No? At saka ano kaya yung understanding na sa isang bansa na noong 1995, nagtayo sila ng mga maliliit na structure sa Mischief Reef, sinabi nila, yan ay for safe haven ng mangingisda. Ngayon, sementado na yan, ay militarized na may missile at pantiktik na dyan eh. Di ba? Lahat Teka ng muna, ginagawa nila, ano talaga eh, hindi natin pwede bigyan ng halaga Opo. yung mga salita nila, lalong-lalo na kung sinisira nila yung mga institusyon ng gobyerno natin. Is it Kasi possible? nila yan. Is it possible na yung provisional understanding na tinatawag nila is with the Department of Foreign Affairs? Hindi ko nalalaman eh, Alvin eh, kasi dito sa departamento na to at ang Armed Forces, nakaano to, strictly sa chain of command to, no? Lalong-lalo na kung sensitibo ang mga operasyon. Katulad nung Ayungin, ano, sensitibo yan. Hindi namin basta-basta pwedeng ihati yung o i-disclose ang aming mga impormasyon, kung hindi lamang sa authorized agencies. At ang DFA, alam naman namin na by necessity, kailangan sila makipag-ugnayan sa China. So, merong wall yan. Ito Secretary, na nakita ko lang may news article na kinonfirm ng DFA na merong provisional understanding, hindi provisional agreement. Ano ba ang kaibahan nun? At ano yung... Agreement may kasunduan, ang Yes. understanding, kunwari nagkakaintindihan, pero maliwanag na walang pagkakaintindihan, di wala rin understanding. So maaaring merong pag-uusap pero hindi naman siya set in stone, walang papel, may Hindi firm. Oo. Ewan ko, any possibility is possible. Meron din wala na nag-aanuhan na lang yan. Pero sino No? po ang dapat magpaliwanag doon o sinong may responsibility doon? Kasi DFA. yung China ay ginigiit nila eh. Parang meron silang pinanghahawakan doon eh. Ano ng China talaga yan, ano? Ano ng China yan? Ang importante talaga, syempre, alamin natin, masusing pag-aaralan yan. Ngunit, ang kalalabasan yan, hindi dapat makaapekto sa mga institusyon natin. Dahil tuloy-tuloy pa rin, hindi tayo pwedeng ma-setback sa ating pakikipagtunggali sa China. Sa buong internal natin, ano, malaki ang problema ng infiltration dito, katulad ng mga peking bakal na planta na napakadumi, na human trafficking, meron environmental violations na humihina na may struktura natin. No? Marami yan. So, napakalaki pa ng hahabulin natin. Hindi tayo pwedeng ma-distract. Sec, just to be clear lang, before we wind up, tutol ka ba dito sa provisional understanding, provisional agreement, whatever it is called, hindi ba tayo dapat pumasok dyan? Kung meron man o hindi, inuulit ko, ang epekto ay wala dahil ang utos sa amin ng ating Pangulo ay diretso. Because this is a military operation in the context na pinag-uusapan natin with a military vessel. Commander-in-Chief powers ang nangyayari dito. Ayun. Sige, hanggang dyan muna tayo, Secretary. It's nice to talk to you finally. One of these days, punta po kayo sa studio. Yes. Maraming Oo. salamat po, Secretary. Gahol lang sa oras, tsaka gusto ko makakita na ibang variety ng sombrero. Baka gayahin sa bagay. More. Oo, pareho kami ni Secretary. Ayan, ayan. Medyo kita na yung kita na yung bumbunan. Thank you, Sec. Pero Mabuhay ka. bagay sa yun. Salamat, Thank you. salamat. Maraming Thank you. salamat. Si Defense Secretary Gibo Teodoro. Naalala ko pa ang kulay nung gibo na yan nung tumakbo nung 2010 kami. Green. Oh, naalala ko eh. green. Sino nga bang partner niya? Sino nga ba yung vice president niya noon? Hindi ba si Edo Manzano? Oo, para si Edo Oo. Manzano nga. Oo. Sila kaya lang wala.